dito guys, puntahan ko muna to si Bay, no? Yung isa kasi yung elektrisyan namin, hindi niya sinasagot. Kasi alas 8, o baka nagigising pa lang o ano. May bill doon na naka-attach. Wala ng carbon, hindi na makikita. Teka lang guys, puntahan ko muna dito si Bay ha. Kausapin ko siya. Kasi maaga kong pinatay yung switch para sa kanila doon. Guys, maaga kong inano itong switch sa gitna. Kasi yan daw yan. Binaba ko. So, yung electrician, babantayan ko. Teka lang. Meron si Bay tao na marunong magtanggal. Ayan guys, para tatahimik mamaya yung factory nila. Patanggal namin ngayon. Kasi, bakit ako mag-i-explain sa kanya, no? Sabi nga ni ate, pinantay niya nga kayo buwan. Araw pa kaya? Tapos sabi ko, bakit ako mag-explain sa kanya? Masusunugan na kami. Mababayaran niya ba yan? Marireplace niya ba yung bahay namin? Okay guys, dala ko na si Bay. Kuha lang siya ng gamit niya. Factory close today guys. Factory close. Ang kanilang kasi simula nung nakita ko may malaking machine pala sila dyan. Ito ay tatahimik kayo ngayon. Matuluyan talaga ngayong araw na ito. Ayan guys, patanggal ko na siya kay Bay. Pina-off lang niya kay kay Deepak, mabilis lang naman daw. Ayan, pina-off niya. Bye. Subway remove. Ay? Remove. Unsa? Sabi ko tanggalin niya mga wire. Patanggal namin. Pinicturean na namin yung meter guys na last. Para wala na talaga. So ayan na guys, tinanggal na namin. Magkape muna ako. Nagtimpla ako ng kape. Bumili ako ng pakete. Naka 5 rupees lang siya. And dahil hindi man ako lagi magkakape, so feel ko today magkape dahil masarap ito yung bigay sa akin ni Ate Japan na palaman. Yan itong tinapay. So kape muna tayo guys. Medyo mataas-taas na yung araw this time. Like kahapon, 6 o'clock na may araw pa. So talagang pa-summer na siya pero yung lamig. Extreme pa rin yung lamig. Guys, andito na ako sa taas. Yung bill namin, pasensya na kayo kasi ganito talaga, mas clear pa dito, Ito, wala na talagang carbon, guys. So, yung bill namin, hindi ko alam po anong buwan ito. Kasi nga, iba man ang kalendaryo nila dito, Paarawan na lang natin para makita. Pero hindi nyo talaga makikita. Ayan, parang 6,000 something. Ibibigay ko ito kay Deepak. Kinabit actually, doon. Guys, yung aming bill, bukod pa sa may pumunta dito para may mag-rate si Deepak sa online, yung bill namin, online din pwede. Kaya nakikita yan ni Deepak kasi may message siya na natatanggap. So, ngayon, mabilis lang pala tanggalin. Pero bakit niya pinatagal pa? Naalala ko pa yung kumabit niyan nung pumunta sila dito. Kasama niya dyan sa factory na yan. Kanina nga nagtanong si Bay. Si Bay na nagre-renta sa amin. Sabi niya, ano ba ang machine meron ka dyan? Hindi ko na maintindihan kung anong pinag-usapan nila. Kasi nga, sabi ko, may machine ako nakikita kahap. Ang lakas talaga ng kanyang tunog ba? Kaya doon ako na bother guys, na talagang may machine pala sila. Sabi ko, kaliit ng kanilang ba. Pero yung paggawaan niya, ang lawak dyan, siguro nagre-renta lang din siya. Kasi parang hindi ko talaga alam kung ano yan ang mga piniprint nila araw-araw. Tapos pinaplansya pa nila yan. So kahapon, doon ako na-disturbo na 2 beses talaga. Ako talaga yung na bakit 2 beses talaga ito? Hindi man to nangyayari before sa amin. At noon pa man, 'di ba, naalala niyo nasiraan na kami ng dito sa aming buti hindi itong guys, yung monitor. Yung cord nito guys, yung kanyang talagang may na-switch, worth 18,000 yun. So, akala namin, yun nga, sa load shedding, on and off dito, pero hindi yun talaga kami nasisiraan kasi matagal na di sana. Matagal na nagsira-sira yung mga gamit namin. Nagulat kami na ito yung nasira sa amin, yung cord niya na kamahal pa naman. So, parang doon na si Deepak na alarma din at sabi pa ni Deepak, baka ito sa load shedding na ito, ganito, ganyan. Pero hindi Sabi ko, siguro nga talaga itong nakakonect sa amin. Gawa nga din ng mga komento nyo, nakakatulong din talaga sa amin. Maraming salamat po. So hindi ako nakikialam kasi nga, usapan nila yan, usapang lalaki nila yan at
Plus, hindi ko talaga maintindihan. Pero kasi talagang kami ni Buwa, si Buwa nagre-remind sa akin, Mila, ganito, ganyan, ganyan. Kahit hindi kami talaga magkaintindihan ni Buwa, pero talagang tinatry ni Buwa na makapag-communicate siya sa akin. Ako naman, nagtatry din ako makapag-adjust na magkakaintindihan kami talaga ni Buwa. Kasi para side by side, kami talaga yung magkakampihan at ito hindi namin talaga siya pinapaboran kasi sobrang nagbibigay talaga siya favor sa kapwa niya, kahit mabudol na siya, kahit na mamanipulate na siya, yung madali siyang mamanipulate ng kapwa niya ba? Madali talaga. Kita nyo guys, nagulat ako kanina pagtanggal ni Bay, ang bilis lang pala matanggal. Bakit tinagalan pa niya? Yung parang sinabit lang pala nila yung meter niya. Tapos, yung pagbukas talaga sa main switch doon na kung saan yung in-off ko. Pero kasi, nakailaw pa rin ni green tsaka red. Hindi ko nga alam, nagtatanong ang ate sa akin. Di ba dapat pag red, yan? Tapos pag green, yan? Yung ganun. Sabi ko, iwan ko baka baliktad dito. Tapos ayun, ginising ko na si Deepak na nandito na kasi tinatawagan namin yung talagang electrician namin. Hindi siya talaga sumasagot. Kasi siguro, syempre maaga pa. Kasi sabi ko, bago ako matulog pala kagabi, sabi ko, ito yung itatrabahuin ko talaga. Kasi nga sabi nga ni ate, nagawa niya nga buwan, araw pa kaya? Sabi niya. Tapos sabi ko nga, diba no? Tapos, bakit pa ako mag-i-explain sa kanya na kung masusunugan kami dito, marireplace niya ba yung mga items namin dito o marireplace niya pa yung bahay namin? Diba? So, kaya ayun, ako talaga yung kinaharap niya kahapon, kaya plus pa nababasa ko yung mga komento nyo and natakot din ako sa mga possible na mangyayari. And yes, syempre may mali din po kami dahil hindi lang po ako, no? Kumbaga yung asawa ko dahil sa sobra niyang kumbaga guys, hanggang salita lang siya talaga, gusto niya mang gawin pero baka inisip niya mga ganitong bagay, yung negative ba na ganyan-ganyan, mas iniisip pa niya minsan, katulad dyan, yung tao nakipag-usap sa kanya, mas iisipin pa niyang gano'n. Yung madali ba siyang makipag-usapan, madali siyang mauto, ganyan si Deepak. So, kaya may mali din talaga siya. Pero kapon, hindi na talaga ako pumayag kasi imagine nyo, baka masira niya na yung kettle namin kahapon, yung washing machine kahapon. Diba? Halos hindi na-aandar yung washing machine dahil pala doon na nagtitrip off na kami. Tapos mag-on. Tapos gigisingin ko na naman si Deepak. Talagang masisira yung washing machine namin. Mapapabili kami ng washing machine na kahit wala kaming pera. Baka mapapautang pa ako. Kaya ayun guys, ngayon, tahimik ang kanilang factory. So baka nag-declare na siya na holiday. So ayun guys, hindi man sa pag-ano, pero I think tama lang yung ginawa namin and matagal na kaming nagbigay ng favor sa kanya and hindi rin kami nagkulang sa kanya na pagsabi. Si Deepak pabalik-balik na rin sa bahay niya kahit nahiya, kahit ayaw ni Deepak gawin yon dahil si ama nagagalit na kay Deepak, kaya pabalik-balik si Deepak nung time na yon. Tapos pumunta siya dito, nakipag-usap siya ulit kay Deepak at kay Buwa. Ayun, nauto niya yung dalawa dahil hindi man ako nakakaintindi at hindi ako nakikialam doon. So kaya pero this time sabi ko, kailangan ko na talagang magbigay na rin ng side ko ng kumbaga hustisya dito para talagang hindi na siya talaga mag-abuso kasi matagal na talaga guys, as in ang tagal na talaga at lagi niya sinasabi after 1 month, after 2 months, tapos magpupunta siya dito, akala ko kuhanin na magbibigay pala siya ng balance niya kay Deepak. So kaya ayun, kanina pumunta siya dito, binigay ni Deepak sa kanya yung meter niya at yung the rest na kuryente itatapon ko yan mamaya doon sa kanila kasi sinabihan siya ni Deepak na kuhanin mo yan yung kuryente dyan ninyo. Sabi ko nga itapon na doon pero si Deepak sinabihan niya pa yung kabayan niya, nakuhanin nyo na lang, pakikuha na lang, tapos pakiclear na lang yung bill. Tapos sabi niya kay Deepak, pwede mamaya kasi, mamaya sabi niya, kasi tulog pa yung anak ko. So sabi ko, ang dami niya na namang excuse, sabi ko lang, mabuti hindi niya ako naintindihan. Kasi kung talagang nagsasalita ako ng Nepalino, sasabihan ko siya, huwag ka na magsalita ha, kasi ang dami mong excuse lagi. Dinadaan mo, nung sabi mo, Christmas, kay Deepak, yun lang maintindihan ko, tapos ngayon, anak mo na naman natutulog. Pero tingnan mo ilang tao nagtatrabaho sa iyo dyan, ang dami pati nanay ni Sabina nagtatrabaho sa kanya. Tapos ang dami talaga, kita nyo naman kapon, di ba sa video? So ganun yun. Kaya hanggat pwede siyang mag-excuse, tapos kami dito masusunugan na. Yes, may mali din talaga kami, Pero yun naman talaga is inintindi namin Pero wala
Ngayon, intindihin niya naman kami kung bakit namin ginawa yun. Tama lang yung mga ginawa namin at sobrang favor na po ang ginawa namin sa kanya. So ngayon, ayun guys, yung aming electrician talaga, hindi siya sumasagot. And lagi naman kasi busy yun. And yun pala, update ko kayo, maiba tayo. Yung pinsan ni Deepak, mamayang gabi na daw siya darating. Kasi kanina maaga nga ako nakalabas, diba? Dahil naghanap ako ng electrician. Kasi minsan nagtatambayan siya. Nakita nyo yan siya minsan sa vlog ko. Nasabi ko yung electrician namin. Minsan nakikimarite siya sa mga nakaupo na mga taga dito sa amin. So si Uncle, bigla si Uncle na tumigil. Hindi namin alam si Uncle. Tapos sabi niya, Uncle, saan ka pupunta? Si Uncle Chef. Sabi niya, magjo-duty na ako. Oh, sabi ko, Uncle, ingat ka, sa gitna pa yun ng daan. So sabi niya, mamaya na darating yung yun nga pinsan nila ni Deepak. Tawa na lang kami guys, sabi ko, kasi parang nagtutur na lang yun. Umuwi na daw siya guys. Mamaya na daw guys yung kanyang lapag. Ay naku, ambot na lamang din guys. At pumasok na si Johan, kaya din kami maaga na palabas dahil si Johan gabi pa lang sabi niya, mama, kailangan natin maaga na umalis. Yung uniform kailangan ihanda na natin kasi nga mama, bibili ako ng ballpen. So kaya ayun, maaga din ako na palabas guys. Ay, ang saya talaga ng umaga ko. So yun, at ang singil ni Bay sa akin is 300. Okay lang, at least natanggal na. Kaya mabuti naman, pumunta siya dito at nasagot naman niya yung mga tanong nila ni Bay at ni Deepak. Ano bang machine meron ka dyan? Kasi sinabi ko, may machine siya guys. Ang laki talaga ng machine niya. Grabe ang ingay. Imagine nyo gaano kalakas yan sa kuryente. Guys, very gloomy ngayon guys. So, very gloomy talaga guys. Kunyari tayo, nag-video tayo dito kasi gusto ko matingnan. Hindi ko na narinig guys yung machine nila na umandar ngayong araw na ito. Nakita nyo, nagligpit o. Yan ang nanay ni Sabina. Yan. Wala silang trabaho ngayon guys. Wala silang trabaho ngayon. Diyan. So grabe, windy guys. Actually, hindi maganda yung pakiramdam ko. Feeling ko dinasalan ako ng aking kapitbahay mo. Pero hindi man yun guys masama ang ginawa ko, diba? Masama ba yun? Hindi yun masama. Pero kanina biglang sumama talaga guys yung aking pakiramdam ba guys, na kasi grabe nga ang lamig, gloomy nga. Talagang sobra, windy pa. Alam nyo yung walang araw na basta. Pero mataas na guys yung araw guys, no? Sabi ko nga sa inyo, anong oras na ngayon? Mag-alas 5 na usually pag winter, pag 5 o'clock madilim. So ayun, nakita nyo guys. So di naawa man ako guys. Ano bi ang mangyayari bi kung kami naman bi ang kawawa, diba? So kailangan safety first, yun ang iisipin. And si Deepak tumapang na rin siya guys. Yung natiradong mga wires, tinapon niya doon sa kanilang guys, sa kanilang area. Pinulot na siguro nila kasi wala na doon. Tsaka ayun, si Deepak nagtapon at hindi pa siya bumalik dito para magbayad. Kahit hindi siya magbayad, sabi ko kay Deepak, bakit? Magkano ba? Sabi ko, hindi naman siguro yan 1 lakh o 100k ang babayaran niya sa atin. Hayaan mo siya, ang importante, safe na tayo. Yung bang wala na dito na mag-on and off and yung mga gamit natin. And ang kagandahan lang din is maayos lang din na kahit hindi ako nag-inform sa kanya, putulin ko na to, tanggalin ko na to, at hindi na ako nagpaabot ng 7 araw guys, kasi nga yun ang advice ni ate sa akin na inabot nga kayo buwan. Yan pa kaya nasabihan kanya na 7 days. So kasi minsan need ko rin na mga advices ng mga ate-ate ko. So may mga ate-ate tayo na nag-guide din sa atin minsan. Kailangan natin yun. And plus pa sa mga komento nyo na nakakatulong din naman sa akin. So kaya ayun, at natakot ako. At which is totoo naman kasi yun. Ayun guys, pero hindi talaga maganda pakiramdam ko guys. Sigmura ko ba? At least parang nabunot kanina, parang nabunutan na rin ako ng tinik. Yung bang kasi din ako, nai-stress ako, lalong-lalo na wala na si ama dito, wala na si buwa dito, and ang kasama ko wala man dila. So kaya kailangan, sabi ko, ako na talaga maghanap ng way para to mabigyan ng aksyon, kasi kahapon na witness ko talaga yung on and off ng kuryente namin. So natatakot talaga ako kasi nga nasiraan na kami ng gamit. Ano pa kaya ang masisira sa amin next? Sabi ko nga, pag next na masira sa akin rice cooker, galing pa ng Japan nyo. Anuhin ko talaga, martilyuhin ko yung machine niya guys. So kaya ayan, basta ang importante guys,
pumunta siya dito at okay yung kumbaga pag-close ng deal namin, wala naman siyang maraming tanong. Basta nagulat din ako kanina na dumating agad siya sa likod ko. Baka tinawagan siya ni Deepak. Na kuhanin mo yung ano. Parang umambon. Kasi nga gloomy guys. Parang may sumasabay na mga ambon-ambon na ulan. So kaya ayun guys, ano, at least hindi magulo. And sabi pa ni Ama, pag hindi siya nagbayad, ipapulis daw namin. Kagabi yun sabi ni Ama. And hindi ko si Buwa masyado makuha na ng video guys kasi half lang ba ang pinapakita niya si Chura, pero si Yon tumawag kasi sabi ko kayuan everyday we will call Buwa ba, kausapin si Buwa kasi nami-miss namin si Buwa. So ayun guys, basta happy ako na okay ngayon and hindi naman nagkagulo kasi wala naman siyang right talaga, and bakit pa siya makikigulo or ano, kasi too much favor na yung ginawa namin sa kanya. Guys, be positive pa rin and be happy. I love you all. God bless. Good night guys. Bye bye. Salamat sa inyong lahat.